Importanting topic para ho sa inyo. Number 1 is no reaction when receiving an LOA o LOA. Number 2, meron ho tayong tatlong tips during BIR audit at paano kayo makakakuha nitong libro na ito. Not entirely free kasi may babayaran ho kayo sa akin. But hindi ho cash ang ibabayad nyo sa akin. So, ang topic ko natin mga ka-taxpayer kung minamahal is yung pong ano ba yung first error na ginagawa paulit-ulit ng mga beginners ng nakakatanggap ng letter of authority. Ano yung unang-unang mali? Alam mo na kagad na walang alam yung taxpayer o kulang yung kaalaman ng taxpayer at susolusyonan ho natin sa araw na ito. Para ho sa hindi pa nakakakita ng letter of authority, tinuturing ho itong deadliest weapon ng mga taxpayer. Ano po? Letter of authority, galing ho ito sa ating Bureau of Internal Revenue. Isa po itong obligasyon ng mga revenue officer sa taong bayan. I-audit po ang mga taxpayer. So kung first time po ninyong makatanggap ng letter of authority, sigurado ako, hindi nyo ginagawa yung tamang paraan para maiwasan po ninyo, number 1, ang criminal liability, and number 2, ma-issuehan ho kayo ng subpoena duces tecum. Ito po ay inyong karapatan. Papakita ko ho sa inyo. Ito po ay yung Section 20 ng Revenue Regulation RRV-1. Kung wala ho kayong kopya ng RRV-1, meron ho tayong ipinamimigay na kopya niyan. So, sabi ho dito is, upon demand, the same must be immediately produced and submitted for inspection. Kanino ba isasubmit? Sa Internal Revenue Officer. Ano yung sasubmit? Books, register, records, vouchers, supporting papers required by these regulations. Ito po yung regulasyon. So maliwanag ho na sinasabi ng batas natin, kayong mga revenue officer, pag present po ninyo yung letter of authority dyan sa inyong taxpayer na ino-audit, explain nyo lang ho na at site, from the time, yung inaabot nyo yung letter of authority dun sa revenue, dun sa taxpayer, i-explain nyo na kagad, sir. Kasi hindi naman ho matatalino mga taxpayer ng Pilipinas. Sorry ho, At hindi ho yan maalam sa batas. Sorry ho. Kailangan ho ninyong sabihin. Kahit alam na ho natin na merong batas na ignorance of the law excuses no one from compliance therewith, kailangan pa rin ho nating pagbigyan ang ating mga taxpayer. Ano yung pagbibigyan natin? Ikaw, revenue officer, sabihin mo sa kanya, tinatanggap nyo itong letter of authority na to. Ayan, pinapapakita ko uli kung ano itsura ng letter of authority. Ayan. So, obligasyon mo. Explain mo sa kanya. Sa part ng taxpayer, ng revenue officer, obligation niya ng taxpayer na ibigay yung books, record, vouchers, and supporting documents sa revenue officer at site, pagkakita pa lang ng letter of authority. Mga ka-taxpayer kong minamahal, hindi ho request yung letter of authority, hindi ho kayo nire-request. Kasi hindi ho kailangan ng permission dyan. Ang kailangan ho dyan is gamitin ho ninyo yung sinasabi ng batas. Ano ho yung sinasabi ng batas? Napakasimple lang ho. Upon demand, yung letter of authority is a demand ng gobyerno sa inyo. At yung demand na yan ay ine-exercise ng revenue officer. So, ibigay ninyo. Huwag nyong paalisin yung revenue officer. Yun yung mga mali ng, mga taxpayer sa buong Pilipinas. First time nilang makareceive ng letter of authority, pipirmahan nila at pababayaan nila na umalis yung revenue officer. Maling-maling attitude ho yan. Maling-maling behavior ho yan. Maling-maling policy direction ho yan. Huwag ninyo, ito ho yung suggestion ko ho sa inyo, huwag ninyong paalisin. Kasi kailangan niya na hong mag-audit at the time na dumating sa dyan, present sa inyo. Ang gagawin ho ninyo,
kunin nyo yung letter of authority, either 3 kopya ho yan, triplicate or duplicate. Kunin nyo yung anuman yun kasi kailangan nyo hawak yun. Kasi hahawakan nyo yun para hindi ho makaalis yung revenue officer. Kasi ho, ginagamit ho dyan yung estoppel. Pag pinirmahan nyo yan at hindi nag-umpisa yung revenue officer, ibig sabihin, sinasabi nyo, ayaw ninyong, ina-advertise ninyo, ayaw ninyong mag-audit yung revenue officer at the time na tinanggap ninyo yung letter of authority. So, suggestion, huwag paalisin, mag-start kagad yung revenue officer na mag-examine. Pag umayaw yung revenue officer, panalo. Pag umayaw yung revenue officer, panalo. Pag umayaw yung revenue officer, panalo po kayo, mga tamamang at aling taxpayer. Kasi magkakaroon ho kayo ng evidence na ayaw mag-audit ng revenue officer. May mga templates ho kayong dapat gawin. Hindi basta-basta, mag-audit ka na, hindi, papipirmahin mo yung revenue officer na in-inform mo siya in writing, in writing, papipirmahin in writing, na ini-inform mo siya na mag-audit na siya on the day na ni-receive mo yung letter of authority. Okay? So, yung no reaction ninyo, talo yung taxpayer, talo yung presidente ng company, talo po kayo. Okay? So, ang susunod nating topic, ano ho yung 3 important tips na ibibigay ko sa inyo na gagamitin ninyo during BIR audit. Number 1, do not sign anything you don't understand. Okay, napakasimple. Kung hindi mo naiintindihan, tumawag ka. Hello, tax specialista, may letter of authority ako eh. Ano ba ibig sabihin nito? Sasabihin ko sa iyo, manood ka ng aking mga YouTube channel. Manood ka sa aking YouTube channel, nandoon yung mga topics tungkol sa letter of authority. At kung kailangan mo talaga ng kopya na maiintindihan ho ninyo yung tungkol sa letter of authority, gumawa ho tayo ng libro. Ayan po, 25 frequently asked questions. Libre naman ho yan, kaya mamaya lang ho natin di-discuss kung ano ho yung kailangan ninyong gawin para kayo po ay makakuha ng kopya. Number 2, mga ka-taxpayer kong minamahal, you don't have to answer irrelevant questions. Ano yung mga relevant questions muna at ano yung irrelevant? So, bibigyan ko ho kayo ng templates, ano yung mga relevant questions na dapat ninyong sagutin. So, outside that, hindi ninyo dapat sagutin ang revenue officer kasi minsan namumulot lang ho yan ng mga ebidensya laban sa inyo. So, against self-incrimination, diniscuss ko ho yan sa librong kagagawa ho lang natin, yung against self-incrimination, nasa frequently asked question ko ho yan. So, yung pangatlo po na i-discuss ko ho sa inyo is ito pong you are not obliged to give unrelated documents to revenue officer. Hindi lahat ng dokumento ninyo sa opisina ninyo, bibigay nyo sa revenue officer nyo. Wag, mga ka-taxpayer kung minamahal. Yun lang related sa taxation. Yung hindi related sa taxation, mga financial record na hindi related sa taxation, mga contracts na hindi related sa taxation, yung mga tawag nito, yung mga board resolutions nyo na hindi related sa taxation, mga medical records na hindi, diniscuss ko ho yan sa 25 frequently asked question, BIR letter of authority. Diniscuss ko ho yan para sa inyo. So, wag na wag po. Okay, at ang huli ko pong i-discuss po sa inyo, mga ka-taxpayer kong minamahal, ito pong paano ko kayo makakakuha ng 25 frequently asked questions. Ang ibabayad nyo sa akin, ito ho yung ibabayad nyo sa akin. I-email nyo ho yung link nitong video na ito sa 10 entities. Pwede hong individual, pwede hong corporation. Tapos magko-comment ho kayo dyan sa baba. Dito sa video ito, yung word na done. Ibig sabihin nagawa ninyo. Then, bibigyan ko ho kayo ng access para ho makakuha ng access. Panoorin nyo ho yung video na access granted to free books. Ayan.
So, wala ho kayong ibabayad na monetary sa akin. Cash, dollar, rubles, peso, Philippine peso, wala ho. I-email nyo lang ho sa 10 ninyong kaibigan ang link na ito at i-encourage nyo na kumuha din sila ng librong ito. Okay? So, ito po yung libro. Tapos na po siya. Available na. Nakasulat na ho dyan. Pwede na po ninyong mapakinabangan sa inyong buhay at saka sa buhay, hanap buhay. Okay? So, with that, mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life. See you later. So para ho, makasunod ho kayo, nire-request ko lang ho na i-click ho ninyo yung bell. Alam nyo naman, nasa money making game ho tayong lahat. Matulungan ko ho kayo. Click nyo lang ho yung bell. Ayan. Sandali lang ho, wag ho kayong aalis kasi may regalo ko sa inyo. Meron po akong pinamimigay na libreng libro. Wala ho kayong bibiling produkto, wala kayong ire-render na services, ayan. Wala ho kayong gagawing advertisement, hindi nyo ho i-advertise si tax specialista, hindi ho kailangan. Libre po ito, wala kayong gagawin, kundi tulungan nyo lang ho yung sarili nyo. I-click lang ho nyo yung link sa description at magkakaroon ho kayo ng libro, 313 page na libro na ginagamit ho natin para ho maproteksyonan ang inyong karapatan, ang inyong pribilehiyo dito po sa tax. Sabi na nga ng mga Hapon, tax free.